Likas na sa ating mga Pinoy ang hilig sa masasarap na pagkain. Kaya good news, may isang Japanese restaurant na dinadayo at puno ng flavor and fun. Kung saan yan, alamin dito sa Negosyo Tayo. Let's all watch this. Bale, ang negosyo natin is Japanese restaurant siya. 2019 siya nag-start as online. Nag-start kami sa pag-ano ng mga sushi, and then yun, nag-start kami na mag-catering, and then ngayon may sarili na tayong mga restaurant at may mga franchise na rin. Kasi nung pandemic, di ba, wala nga tayo nun na lahat tayo nasa bahay lang. So yung mga previous na business namin, dati kasi nag-export kami ng tuna. Ngayon natigil siya kasi nga bawal na tayo magpadala ng tuna sa ibang bansa. And then bilang nakatigil lang tayo sa bahay, walang ginagawa, so naisip namin na mag-online na lang ng sashimi. Kasi palibasa, wala nga lumalabas na mga tao. So sa bahay lang sila. Kaya talagang pumatok yung pag-online natin. So nag-try din kami na mag-catering. And then sa catering naman, pagdating doon kay customer, sila na din yung nagre-request na bakit hindi naman mag-restaurant. So nag-try din kami na mag-restaurant. Yung restaurant kasi hindi na siya maliit na halaga na pagka nag-start ka talaga malaking halaga yung bibitawan natin Pero talagang nag-try pa rin kasi nga tinangkilik na nila tinangkilik na nila si catering So sabi ko, sige, kung halimbawa hindi siya mag-success, may ayawan naman. So, nandun ako sa stage na, sige, kung hindi di mag-stop, parang ganon. Bilang isang negosyante din, kailangan mo din talaga sumugal. Kung may mga gusto na sumali or halimbawa gusto mag-franchise, hindi ko siya pagdadamot talaga. Kasi kung ako kumita, ang isipin ko, kumita din yung kapwa ko. Parang gano'n. Lahat naman dumadaan sa tumal, dumadaan sa pero sanay na din tayo na hindi naman talaga lahat ng negosyo araw-araw kumikita So ang inaano lang lagi natin, tuloy-tuloy lang. Lagi mo lang iisipin is makapagpasaya din ng ibang customer dahil nagugustuhan nila yung pagkain. So ang struggle ko siguro pagka yung may mga staff tayo na medyo pasaway, ganun lang naman, yun lang naman din yung kalimitan sa mga negosyante siguro, sa mga staff na hindi masyadong sumusunod or Bilang dating OFW, siguro mas ako na mas sipagan mo. Kasi pag nasa ibang bansa tayo, masipag dun Hindi ka pwedeng tama dun Ang nangyayari kasi pag nasa ibang bansa tayo, dun natin ginagalingan. What if yung galing mo, yung sipag mo dito mo dalhin sa Pilipinas? And dun mo makikita yung more success. So, mas okay na nandito tayo sa Pilipinas, dito tayo masipag, at the same time kasama pa natin yung pamilya natin. Sa mga katulad kong nanay, parang wag matakot. Kahit pa unti-unti. Kasi lahat naman ng bagay sa maliit lang nagsisimula Kasi yung maliit na bagay yun yung lumalaki. Walang pupuntahan siya kundi sa paglaki.